Sa mundong puno ng pang-aapi at kawalang katarungan. Makikilala natin si Basilio, isang kabataang handang magpakahirap para sa kinabukasan. Samahan natin sila sa kanilang paglalakbay sa mundong puno ng sikreto at pagbabago. Ano ang naghihintay sa mga bayani ng pagbabago? Alamin sa El Filibusterismo. Ang vapor na ito. Ay, may mga maliliit pang mga sagabal sa daan. Kapitan, ba't ba dito pa tayo dumaan? Ang bagal pa ng takbo ng barko. Nang dahil sa napakababaw sa Pardillo, tayo ay sasadsad na yung Victorino. Ay nako, bakit ba masyadong paliko-liko ang ilog Pasig? Dapat itong tuwid. Kaya pala ang bagal ng pag-usad ng vapor. Madali lamang iyan. Hindi ko kabatid kung bakit walang nakaisip nito. Dapat ay simulan ang pag-uukay ng tuwid na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa lagusan ng Maynila. Pagundang panukala yan. Ipagpapansin sa inyo, hindi ako sakayin sa gusto mo. Tila yata magastos at mapinsala at naman kalulukuhan ng mga salaping pambabayan sa mga manggagawa. E di sumira kung kinakailangan, pagtrabuhin ang mga bilanggo at hindi bayaran. At kung kukulangin, sapilitang pagtrabuhin ang taong bayan, mga matatanda at kabataan. Alit baka nang huwag ka nang tumutol doon sa studio, sa ganyang paraan lamang may sasakatuparan ng proyekto na walang anumang gastos. Pero Ginoong Simon, hindi na taga-Ehipto ang kinakaharap nyo ngayon. Ngunit lumipas lang ang panahong iyon, para ano pa, nandyan naman kayong mga praile kung maghihimagsik ang taong bayan. Napakabastos at walang modo. Napakawalang utang na loob. Pagkatapos pira ng mga Indio, ganun na lamang ang sasabihin. Meron na akong mungkahi at para sa ikapalinis ng lawa. Maaari ko bang malaman kung anong proyekto yan? Oo nga, anong panukalang iyan? Mga Ginoo, nakakita na ba kayo ng pato? Oo naman, napakarami niyan sa lawa. Pilitin natin ang mga magkakatabing bayan na mag-alaga ng pato. Sa pamamagitan ng mga hayop na ito, ating sisisirin ang mga susong maliliit na siyang magpapalalim ng lawa. Yan ang panukala ko. Maganda! Mapapaintulutan niyo ba ako na isulat ang mga bagay na iyan? Ngunit, Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng pato, dadami ang balot. Nakakadiri naman iyan. Hayaan mo na lamang matabunan at patuyo ang lawa. Nandito ka pala mo sige. Kamusta si Kapitan Tiago? Tulad din dati, ayaw pa rin magpagamot ni Kapitan Tiago. Tulad nung bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pang droga niya. Hindi ko rin lubos maisip kung saan nanggaling masamang gamot na yan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opio ay isang uri ng halaman at hindi uri ng gamot na katutuklas pa lamang. Hindi rin isang halaman na katutubo pa lamang sa gitnang kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Ngayon ako sinabi mo, kaibigan.
Sa pagkakatanda ko, meron ng option noon. Tama, meron nga. Ngunit ito hindi gaano napapansin dahil sa abala ng marami sa pag-aaral. May iba ako, kamusta nga pala ang tiyatag ninyong Akademya ng Wikang Kastila? Handa na po ang lahat, lumagaro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung gano'n. Sana matagumpay kayo sa inyong mga plano. Bueno, maywan ko muna kayo. Kailangan ko pang pumunta sa taas. Magandang araw sa iyo, Basilio. Ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ganoon nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoong. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit, Ginoong? Hindi pa ba kayo nakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako nagtungo sa mga lalawigan. Dahil sa mga tao doon ay hindi naman bumibili ng alahas. Sa aking palagay ay dahil sa mahirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Pagpamanin niyo, Ginoong Simon. Kami ay mauna na. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? 13 taon na po nung ating inlibing ang ating ina sa Pope. At ikaliligaya ko po kung ako'y makakagantihan ng Panginoon. Ako ba iyong kilala? Isang taong napakadakila, isang taong pinalalagay ng lahat, liban sa akin na namatay na. Basilio, nakakabatid ka ng isang lihim na maaari kong itatawid. Hindi kita papatayin sa pag-atang hindi ko ito pagsisisihan. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamalaan, padaliin ang pagkasira kahit na dumanak ang maraming dugo. At kabataan na walang karanasan at mapangarapin, hinihingi ninyo ang wikang Kastila. Ngunit ano ang naging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Papatayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang isipan at maging malaya. Lalo kayong magiging alipin. Talip ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ng mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa hinihintay kong pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking taarin sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso.